Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Pag-ibig
Ezekiel 36:25 hanggang 27. Ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo. Kayo'y magiging malinis sa lahat ninyong karumihan, at lilinisin ko kayo sa lahat ninyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso, at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman, at aking bibigyan kayo ng pusong laban. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo, at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin, at magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. Ang kabanalan at katuwiran. Ang kabanalan ay nagsisimula sa paglilinis ng Diyos at pagpapalit ng ating matigas na puso ng isang pusong masunurin. Ang pagsunod sa Diyos ay katuwiran, at ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ang daan patungo sa mas malalim na pagpapakabanal. Hindi ito gawa ng sarili, kundi bunga ng pananahan ng Espiritu Santo. Ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu ay hindi para sa iilan. Ito ay mga ilog ng tubig na buhay na dumadaloy sa sinumang nauuhaw, nananampalataya at sumusunod kay Jesus. Ang pananahan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu ang tunay na kabanalan, at ang ating pagsunod ang nagpapatunay at nagpapalago sa relasyong ito. Awit 42, 1, 2, 63, 1. Kung paanong ang usa ay nananabik sa batis na umaagos, gayon nananabik ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. Ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos, sa buhay na Diyos. Kailan ako makakarating at makikita ang mukha ng Diyos? O Diyos, ikaw ay aking Diyos. Hahanapin kitang maaga. Nauuhaw sa iyo ang aking kaluluwa. Ang aking laman sa iyo'y nananabik, gaya ng isang tuyo at lupang uhaw na walang tubig. Mauhaw sa Diyos. Ang naghahanap sa Diyos gaya ng isang usang nauuhaw sa tubig, ay nagugutom at nauuhaw sa katuwiran. Hindi ito pakiramdam lang, kundi isang matinding pagdadais na makita at makatagpo ang buhay na Diyos. Gaya ng ginawa ni Jesus nang magpabautismo siya kay Juan upang tuparin ang lahat ng katuwiran, ang ating paghahanap sa Diyos ay mauuwi sa ating ganap na pagsunod sa Kanya. Ang paglaban sa tukso at pagpili sa pagsunod sa Diyos ang naghahanda sa atin na tanggapin ang Kanyang Espiritu. Tiyak ang pangako, ang mga may ganitong uhaw at pusong masunurin ay mapupuspos ng Espiritu Santo. Unang Juan 3:4-7. Ang sinumang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan, at sa kanya'y walang kasalanan. Ang sinumang nananatili sa kanya ay hindi nagkakasala. Sinumang nagkakasala ay hindi nakakita sa kanya, ni hindi nakakilala sa kanya. Mga munting anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid, gaya niya na matuwid. Hindi nagpapatuloy na magkasala. Ang nagdanais na mapuspos ng Espiritu ay may banal na pagkatakot na huwag lumabag sa anumang utos ng Panginoon. Si Jesus ay naparito upang alisin ang kasalanan.
Ang nananatili sa Kanya ay hindi maaaring mamuhay sa nakagawiang pagkakasala. Ang pananahan ng Diyos sa atin ay nagbubunga ng pag-iwas sa anumang makakasakit sa Kanya o sa kapwa. Ang pagiging matuwid ay hindi lamang isang kaisipan, kundi nakikita sa paggawa ng katuwiran. Gaya ng isang taong maingat at walang kapintasan sa kanyang paglakad, ang ating pag-uugali at aksyon ang tunay na nagpapatunay na tayo ay matuwid, gaya ni Kristo na matuwid. Hingin natin sa Diyos na gawin niya na tayo ay mamuhay ng gayon. Juan 3:33-36. Ang tumatanggap ng kanyang patotoo ay nagpapatunay dito na ang Diyos ay totoo. Sapagkat siya na sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos, sapagkat hindi niya sinusukat ang pagbibigay niya ng Espiritu. Minamahal ng Ama ang anak at inilagay sa kanyang kamay ang lahat ng mga bagay. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay nananatili sa Kanya. Sumampalataya kay Jesus. Ang buhay na walang hanggan ay hindi makakamtan gamit ang sariling galing, kundi pananampalataya at pagtanggap kay Jesus na anak ng Diyos. Ang makasalanan ay tinuturing ng Diyos na matuwid sa sandaling siya ay sumampalataya. Ang katuwiran ay nagsisimula at nagpapatuloy sa pamamagitan ng pananampalataya. Kapag tayo ay sumasampalataya, tinatanggap natin ang Espiritu Santo ng walang sukat, na siya namang nagbibigay sa atin ng lakas upang mamuhay ng matuwid at ligtas sa puot ng Diyos. Ang landas ng katuwiran at kapuspusan ng Espiritu. Ang pamumuhay ng matuwid at aktibong pagsunod sa mga utos ng Diyos ang naghahanda sa atin upang mapuspos ng Espiritu Santo. Ang matuwid ay namumuhay na may banal na takot, pag-iingat na makasakit sa kapwa, at pagsisikap na maging walang kapintasan sa harap ng Panginoon. Ang lahat ng ito ay nagsisimula at nagpapatuloy sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ang nagpapaging matuwid sa atin at nagbibigay lakas para sa banal na pamumuhay. Ang pananampalataya ang nag-uugnay sa atin sa Diyos. Ang pagsunod ang nagpapatunay ng ating katuwiran, at ang Espiritu Santo ang nagpapabanal sa ating buong pagkatao. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan
bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.